hindi kapani-paniwalang bagsak. Ganito ang hitsura kapag bumagsak sa harap ng lahat ang dating nangingibabaw na superpower sa mundo. Ang Rusya ay bumabalik sa dati. Bumalik ang mabilisang palitan ng kalakal, bumagsak ang ekonomiya, at ang Kremlin ay kumakapit sa nakaraan para mabuhay ngayon. Habang bumabagsak ang kita sa langis, humihigpit ang parusa, at walang katapusan ang digmaan sa Ukraine, lalong bumibilis ang pagbagsak ng Rusya. Nakakahiya at halos di kapani-paniwala ang pagbagsak ng pinakamalaking bansa sa mundo na dating suportado ng saganang likas na yaman. Kasama rito ang pinakamalaking supply ng langis at natural gas sa mundo. Pangalawang pinakamalaking supply ng uling, 22% ng mga kagubatan, at maraming lata, bakal, platinum, at nickel. Bukod sa iba pa, ang Rusya ay palaging nagkaroon ng napakalakas na posisyon pagdating sa pandaigdigang kalakalan. Sa loob ng maraming henerasyon, hindi na nito kailangang aktibong maghanap ng mga katuwang sa kalakalan o magbigay ng konsesyon kapag nakikipagkasundo sa mga bansa sa buong mundo. Sa halip, nakaupo lang ito at nagpapahinga habang nag-uunahan ang ibang bansa para sa atensyon, pamumuhunan at yaman nito. Pero nagbabago na ang lahat ng iyan. Kamakailang mga ulat mula sa iba't ibang organisasyon ng balita, kabilang ang Reuters, ay nagbunyag na muling binubuhay ng Rusya ang sinaunang sistema ng palitan o barter. Nag-aalok sila ng mga produkto tulad ng trigo at buto kapalit ng ibang mga produkto gaya ng mga sasakyan mula China at mga materyales sa konstruksyon. Ito na yata ang pinakadramatikong palatandaan ng pagbagsak ng ekonomiya ngayon. Ang barter ay isa sa pinakamatandang sistema ng palitan sa ekonomiya. Nagsimula noong Stone Age at Mesopotamia, noong 6,000 before Christ, kung saan ang mga tribo ay nagpapalitan ng butil, hayop at kahoy. Maayos gumana ang sistemang ito noong mas simple ang panahon at wala pang laganap na konsepto ng pera. Sa panahon ngayon, halos wala nang gumagamit ng barter sa halos lahat ng mauunlad na bansa. At kahit ang mga mas mahihirap na umuunlad na bansa ay halos tumigil na rin sa sinaunang gawaing ito. Ngunit habang karamihan sa mga bansa ay iniiwan na ang barter sa mga aklat ng kasaysayan, niyayakap naman ito ng Rusya. Hindi ito dahil sa pambansang hangarin na ibalik ang barter, kundi dahil sa pangangailangan. Lahat ng ito ay resulta ng mga parusang ipinataw ng kanluran. Mula nang magsimula ang digmaan, maraming bansa sa kanluran ang nagpatupad ng sunod-sunod na mga parusang pinansyal laban sa mga bangko, negosyo, oligarko, at opisyal ng pamahalaan ng Rusya. Halimbawa, naputol ang bansa mula sa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication International Payment System. Kaya mas naging mahirap ang pagpasok at paglabas ng pera sa Rusya, papunta at pabalik sa iba pang mga bansa sa buong mundo. Sa simula, nakahanap ng paraan ang Rusya para pamahalaan at mapanatili ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya. Kahit na may bigat ng mga parusang ipinataw ng kanluran, malaki ang pag-asa nila sa pambansang pondo ng yaman, na tinatawag ding war chest ni Pangulong Vladimir Putin. Nagsikap din itong palawakin ang kalakalan sa mga bansang Asyano tulad ng China at India, na naging pangunahing mamimili ng langis at gas ng Rusya mula nagsimula ang digmaan. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon at lalo pang tumaas ang gastos ng digmaan at humigpit ang mga parusa, nagsimula ng mabigatan ang Rusya sa ilalim ng presyon. Ang pinakabagong mga bugso ng parusa mula sa Europa at Estados Unidos laban sa Kremlin ay napatunayang lalo pang epektibo dahil hindi lang Rusya ang tinatarget nito, kundi pati na rin ang anumang bansa na patuloy na nakikipagkalakalan dito. Ganoon din. Kaya kahit ang China at India na dating sabik makipagkalakalan sa Moscow ay naranasan din ang epekto. Nagsimulang mag-atubili sa dagdag na pamumuhunan sa yaman ng Rusya. Noong Setyembre, halimbawa, isang bangko sa China ang nagdesisyong opisyal na itigil ang pagtanggap ng bayad mula sa Rusya matapos masangkot sa mga parusa ng European Union. Sa India, maraming importer ang umatras sa kasunduan sa krudong langis ng Rusya. Ayaw nila sa masamang panig ng kanluran, pero patuloy nilang sinusuportahan ang enerhiya ng Rusya. Ayon sa isang source mula sa payment market na nakausap ng Reuters, malamang hindi na magbabago ng isip o umatras ang mga bangko at negosyo na ito. Natataranta ang mga bangko sa China
na mapasama sa mga listahan ng parusa sa ilalim ng sekundaryang mga parusa. Hindi sila tumatanggap ng pera mula sa Russia dahil maaring malugi sila kung mawala ang pamumuhunan mula sa India at China. Nagpapanik ang Russia sa paghahanap ng mga paraan para makaiwas sa mga bagong parusang ito at napagdesisyonan nilang ang pagbabalik sa simpleng sistema ng palitan ay marahil ang tanging posibleng opsyon. Sa ngayon, ito ay isang bagay na matagal nang pinag-iisipan ng Kremlin. Noong 2024 naglabas ang Ministriya ng Ekonomiya ng Russia ng 14 pahinang gabay ukol sa dayuhang transaksyon ng palitan. Nagbibigay ito ng payo sa negosyo kung paano gamitin ang sistemang palitan para iwasan ang parusa at makipagkasundo sa dayuhang kasosyo at supplier. Binanggit din ng ministeryo ang paglikha ng bagong plataporma ng kalakalan bilang palitan ng barter para mapadali ang kasunduan ng mga negosyanteng Ruso sa mundo. Ayon sa dokumento ng ministeryo, pinapayagan ng barter sa dayuhang kalakalan ang palitan ng produkto at serbisyo sa mga dayuhang kumpanya nang walang internasyonal na transaksyon. Sa teorya, nangangahulugan ito na mas mahirap matunton ng mga bansang kanluranin ang ganitong mga transaksyon na nagiging dahilan upang mas mahirapan silang magpataw ng parusa sa mga lumalabag. Madaling sabi, paraan ito ng mga negosyo sa Rusya, China, at iba pa para magpatuloy sa palitan ng produkto at serbisyo nang hindi iniisip ang parusa. Sa matagal na panahon, kakaunti lang ang palatandaan ng malaking interes ng mga negosyo sa ganitong uri ng mga transaksyon at maiintindihan naman ito. Gaya ng ipinaliwanag kanina, ang barter ay isang luma ng gawain at ang mga negosyo ngayon ay inaasahan na bayaran sila ng totoong pera para sa mga produkto o serbisyong kanilang ibinibigay. Iilan lang ang kusang papasok sa komplikadong usapan ng barter, kung saan kailangang maingat na kalkulahin ng bawat panig ang tamang halaga at dami ng mga produktong ipagpapalitan. Malaki ang panganib ng di patas o balanseng kasunduan sa sistemang barter. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nilisan ng mundo ang sistemang iyon libu-libong taon na ang nakaraan. Gayunpaman, dahil ito na lang halos ang natitirang paraan para sa mga entidad sa labas ng Rusya na makipagnegosyo pa rin sa Moscow, tumaas ang interes sa ganitong gawain. Halimbawa, natukoy ng mga reporter ng Reuters ang 8 transaksyon ng barter sa pagitan ng Rusya at mga international nitong trading partners. Hindi nito natukoy ang mga detalye, tulad ng eksaktong dami at halaga ng mga produktong ipinagpalit. Ngunit inamin ng mga tagaloob na mas nagiging madalas na ang ganitong gawain. Halimbawa, inamin ni Maxim Spassky, ang kalihim ng pangkalahatang konseho ng Russian-Asian Union of Industrialists and Entrepreneurs. Ang pagdami ng barter ay sintomas ng de-dollarization, parusa, presyon, at likwididad na problema sa mga kasosyo. Dagdag pa ni Spassky, inaasahan niyang tataas pa ang dami ng barter sa mga darating na linggo at buwan. Ayon sa isa pang source na nais manatiling anonymous para sa kaligtasan niya. Nabanggit niya na isa ito sa iilang opsyon na magagamit ng mga bangko sa Russia upang epektibong malampasan ang mga parusa na naghiwalay sa kanila mula sa mga transaksyong dolyar at euro. Napansin ng mga analysts na ang pagdami ng barter na transaksyon ay maaaring magpaliwanag sa kamakailang pagkakaiba sa kalakalan ng Russia. Ayon sa datos mula sa estadistika ng sentral na bangko na nagpapakita ng malalaking pagkakaiba kumpara sa datos ng Customs Service ng bansa, mas eksakto, mayroong 7 bilyong agwat sa pagitan ng sentral na bangko at ng Customs Services. Datos para sa unang kalahati ng 2025 na itinuturing ng ilang analyst bilang malinaw na senyales ng pagbabalik ng Moscow sa barter-based na ekonomiya. Isang transaksyon, ayon sa Reuters at 2 source, ay may pagpapalitan ng sasakyang Chino kapalit ng trigo mula Russia. Ayon sa isang source, hiniling ng mga nagbebenta mula China sa mga kausap na Ruso na bayaran sila ng butil para makaiwas sa parusa. Kapag nagkasundo na ang magkabilang panig sa halaga at dami, bumili ang mga kasosyong Chino ng kotse sa China gamit ang yuan at ang mga negosyanteng Ruso ng butil gamit ang ruble. Pagkatapos, nagpalitan ng produkto ang dalawang panig sa isa't isa. Marami sa iba pang mga transaksyon ay sumunod sa kaparehong paraan, ngunit iba-iba ang mga produkto. Dalawa rito ay ang pagpapalitan ng buto ng flax mula Russia
kapalit ng kagamitang pambahay at materyales sa konstruksyon mula China. Ayon sa mga eksperto na may kaalaman sa kalakalan ng Russia, ang halaga ng flaxseed sa isa sa mga transaksyong iyon ay nasa 100,000. May mga transaksyon tulad ng pagpapalit ng metal mula Russia sa makinang Chino, hilaw na materyales sa serbisyo mula China, at paggamit ng aluminyo ng Russia bilang bayad sa kumpanyang Chino. Karamihan sa mga transaksyon ay may kinalaman sa China, ngunit may isa ring may kaugnayan sa Pakistan. Bukod pa rito, bagamat walang ibinigay na mga detalye, binanggit ng mga pinagkukunan na ang ilan sa mga transaksyon ito ay nagbigay daan para makapasok ang ilang mga produktong kanluranin sa Russia. Ipinagbawal ang mga produktong ito mula nang magsimula ang digmaan, kaya maraming kanluraning tatak ang umalis sa pamilihan ng Russia noong 2022 kahit mukhang epektibo itong paraan para makaiwas ang Russia sa mga parusa. Mas malamang na magdulot ito ng higit pang pinsala kaysa kabutihan kalaunan. At ang Kremlin ay may sariling karanasan na sa pagharap sa uri ng kaguluhang maaaring ibalik ng barter noong dekada 90 matapos mabuwag ang Soviet Union. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang barter sa ekonomiya ng Russia. Malalawak at komplikadong mga kadena ng kasunduan ang nabuo na sumasaklaw sa lahat mula enerhiya hanggang pagkain, damit, at marami pang iba. At sinamantala ng mga manloloko ang kaguluhan, niloko ang mga negosyo at kinulimbat ang mga kayamanan at kita. Noong panahong iyon, gayunpaman, ang kakulangan ng madaling makuhang pera, kasabay ng mataas na antas ng implasyon, ay naging dahilan kung bakit naging kaakit-akit ang barter. Sa panahon ngayon, malinaw na makikita na ang barter ay luma na at hindi praktikal sa maraming paraan. Ngunit, naging huling paraan na lang ito upang makaraos sa pabigat ng mga parusa ng kanluran. Kasabay nito, hindi lang barter ang tanging opsyon. May ilang mga ngalakal na pumipili ng ibang alternatibo, tulad ng paggamit ng tinatawag na mga payment agent na maaring tumulong sa pagproseso ng bayad sa pagitan ng mga negosyo sa loob at labas ng Rusya gamit ang iba't ibang sistema at paraan. Pero ang pagtatrabaho sa mga ahenteng ito ay pwedeng magastos at delikado. Maari ring piliin ng mga negosyo na gamitin ang VTB Bank na pag-aari ng Estado ng Rusya na may sangay sa Shanghai upang mapadali ang daloy ng pondo sa pagitan ng Rusya at China. Maaari rin silang gumamit ng cryptocurrency ayon kay Sergey Pochetinsky, Vice President ng Operations at Information Technology sa BCS, isang kumpanyang pinansyal sa Rusya na aktibong ginagamit ng maliliit na negosyo ang kripto. May nagdadala ng pera, iba gumagamit ng offsets, at ang ilan may iba't ibang account sa bangko. Wala pang teknolohikal na solusyon ngayon, kahit nagkukunwaring matapang at ayos lang ang mga opisyal ng Rusya. Normal na paraan para sa malaking bansa sa ika-21 siglo ang pagpapalitan ng stock ng butil at hilaw na materyales. Pero hindi naloloko ang ibang bansa. Ang mabilis na pagbabalik sa estratehiya ng kalakalan noong panahon ng bato ay nagpapakita ng krisis na kinakaharap ng Kremlin ngayon. Sa mga nagdaang buwan, halimbawa, ipinapakita ng mga estadistika na ang mga padala ng krudong langis sa dagat mula sa mga pangunahing daungan ng Russia tulad ng Primorsk at Ust-Luga ay bumaba ng malaki. Dati, 9 o 10 tanker kada linggo ang dumadaan sa Primorsk. Ngayon 3 na lang. Samantala, ang Ust-Luga na dati ay may 12 o 13 tanker bawat linggo ay halos nabawasan ng kalahati, bumaba na lang sa 7 o 8 sa karaniwan. Ang bagong parusa ng United States sa Shadow Fleet ng Russia ay nagbawas sa bilang ng tanker na pwedeng gamitin ng bansa sa paghatid ng langis sa mundo. Pinipigilan nito ang pag-export at nagdudulot ng malaking diskwento sa kanilang mahahalagang likas yaman na mataas ang demand. Ang Urals crude ay higit 20 mas mura kaysa Brent ngayon. Bukod pa dyan, bumababa rin ang presyo ng langis sa buong mundo. Umaabot na lang sa 63 kada bariles para sa Brent at mga 58 para sa West Texas Intermediate. Dahil dito, patuloy pang bumababa ang netong kita ng Russia kada bariles bawat linggo. Napilitan ang mga exporter na magbigay ng hindi pa nagagawang diskwento sa mga importer sa India at iba pang bansa. Ginagawa nila ito para lang makakuha ng kasunduan at kahit konting pera. Kahit may matitinding hakbang, patuloy pa ring dumarami ang problema sa Rusya. Ngayon, tinataya ng gobyerno na
35% mas mababa ang kita mula sa langis at gas kaysa sa nakaraang taon. Habang bumababa ang kita, nagiging mas atubili ang mga bangko sa pagproseso ng mga bayad. Pati ang dating maaasahang kasosyo sa kalakalan ay tumatanggi na sa kasunduan kaugnay ng Russian ruble dahil sa takot sa parusa o masusing pagsusuri kahit sa paghawak ng pera. Lahat ng ito ay nag-aambag sa paglikha ng isang sitwasyon kung saan lalo pang mahihirapan ang Russia na tustusan ang gastos ng mga inaangkat nito. Mahirapan itong tuparin ang mga kasunduan. Malamang mapag-iiwanan ang ilang mas maliliit na negosyo habang tumataas ang gastos at humihirap tapusin ang mga kasunduan. Kahit malalaking kumpanya gaya ng nasa military-industrial complex, maaaring mahirapang makuha ang mga resources at materyales na kailangan para magpatuloy ang operasyon. Sa ngayon, parang mabilisang solusyon ang barter na nagbibigay sa negosyo ng paraan para makapasok ang mahahalagang asset sa bansa. May advantage din ito na natutulungan ang Rusya na kahit papaano ay mapanatili ang napakahalagang mga ugnayan sa kalakalan na kailangan nito para manatiling buhay ang ekonomiya nito. Malamang na tuluyan nang nasira ang mga ugnayang iyon at hindi na maayos kung walang barter at alternatibong sistema ng pagbabayad tulad ng crypto. Ang palitan ng produkto sa produkto ay nagsisilbing lifeline, isang paraan para mapanatili ng mga negosyanteng Ruso ang paggalaw ng mahahalagang supply chain. Kahit na ang buong sistemang pinansyal ng kanilang bansa ay lalong nagiging mahigpit at nanganganib na tuluyang magkawatak-watak. Malayo pa rin ito sa perpektong solusyon at habang lalong umaasa ang Russia sa ganitong kasunduan, mas lumalabas ang problema ng barter. Halimbawa, makikita ng mga tatak ng Russia na ayaw ng maraming international na kumpanya sa barter dahil hindi ito bagay sa kanilang negosyo. Marami rin ang walang karanasan sa ganitong uri ng kalakalan. Kaya magiging maingat at nag-aatubili silang makisali dito ng mas malalim. Ang mga handang makipag-barter at may karanasan ay maaaring samantalahin ang mahinang posisyon ng Russia. Lumilikha ng hindi patas na kasunduan na maglalagay sa mga tatak ng Russia sa mas masamang kalagayan kaysa kung regular na transaksyong pinansyal ang ginawa. Lalo pang nahihirapan, kung hindi imposible, ang maraming bangko at negosyo sa Russia na magpatuloy sa kasalukuyang kondisyon dahil ito sa labis na gastos ng digmaan laban sa Ukraine at sa pagkamkam ng maraming industriya ng Russia ng military-industrial complex. Kung kailangan pang matutunan ng mga kumpanya ngayon ang kakaibang detalye ng isang sinaunang sistema ng palitan ng kalakal, lalo lang nitong pahihirapan ng 10 beses ang kanilang buhay. Ayaw ng maraming negosyante at chief executive officer sa Russia na alamin kung ilan ang kailangang bilhing butil, flaxseed o iba pang hilaw na materyales bilang kapalit para makakuha ng mahahalagang bahagi upang mapanatiling maayos ang pagpapatakbo ng kanilang mga kumpanya. Masyadong komplikado ito, masyadong magulo, at para sa marami, magiging sobrang bigat ito para kayanin, sa kasamaang palad para sa kanila. Maliban na lang kung biglang magbago ng malaki ang kanilang kapalaran, hindi gaganda ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Hanggat nagpapatuloy ang digmaan, magpapatuloy din ang mga parusa. Pinag-iisipan na ng European Union ang susunod na hakbang at planong palitan ang price cap sa eksperto ng langis ng Russia. Sa buong pagbabawal ng serbisyong pandagat, maaaring matapos ang malaking kalakalan ng langis ng Russia, India at China. Mapipilitan ang Russia na itigil ang digmaan nito laban sa Ukraine bilang huling desperadong paraan para mabuhay. O kaya'y palawakin pa ang kanilang shadow fleet para mapanatili ang paggalaw ng langis sa sapat na dami dahil ang bagong parusa ay tumatarget sa shadow fleet. Siguradong matinding tatamaan ang industriya ng langis ng bansa hanggang 2,000 at 26 at lampas pa. Nagkasundo na rin ang European Union na tuluyang itigil ang lahat ng pag-aangkat ng gas mula Russia at unti-unting alisin na rin ng tuluyan ang paggamit ng langis mula Russia. Sa wakas, matatapos na ang pagdepende ng Europa sa yaman ng Russia. Ititigil ang pag-aangkat ng liquefied natural gas sa Disyembre 31, 2026 at ang gas sa pipeline ay hihinto sa Setyembre 30, 2027. Sa pag-anunsyo nito, sinabi ni Pangulo ng European Commission Ursula von der Leyen, "Ngayon, pumapasok tayo sa panahon ng ganap na kalayaan ng Europa sa enerhiya mula sa Russia.
na itaguyod ng REPOWER European Union ang layunin nito. Pinrotektahan tayo nito mula sa matinding krisis sa enerhiya at tinulungan tayong mabilis na lumipat mula sa fossil fuel ng Russia. Ngayon, itinitigil na natin ang mga import para maubos ang pondo ng digmaan ni Putin. Nagmamalasakit tayo at nakikiisa sa Ukraine. At itinututok natin ang ating mga layunin sa mga bagong pakikipagsosyo at oportunidad sa sektor ng enerhiya. Napakamasamang balita nito para sa Rusya. Magpapatuloy ang mga parusa at tiyak na bababa ang kita at tubo. Maging ang mga industriyang matagal nang inaasahan ng Rusya, tulad ng langis at gas, ay hindi na matatag at siguradong pinagkukunan ng kita at pamumuhunan gaya noon. Kung magpatuloy ito, baka mapilitan ang bansa bumalik sa panahon ng bato sa iba pang paraan. Lampas sa nakakahiya nitong pagtanggap sa sistemang barter. Unti-unting napuputol ang koneksyon ng mga tao sa pandaigdigang paglalakbay at kalakalan habang kinukuha ng isang paranoid at mapaniil na pamahalaan ang kanilang mga kalayaan. Ang tanging tanong na lang ay, gaano kababa pa ang mararating ng Rusya bago tuluyang may magbago? Ngayon, maaari mong malaman pa ang tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya ng Kremlin sa videong ito, na tumatalakay kung paano napinsala ng mga estratehikong long-range na pag-atake ng Ukraine ang mga refinery, napasara ang mga daungan, at nawala ang kita sa langis na labis na kailangan ni Putin para mapanatiling gumagana ang kanyang naghihingalong makinarya ng digmaan. Bilang alternatibo, panoorin mo rin ang aming detalyadong haka-hakang paliwanag kung ano ang mangyayari kung papayagan ang Ukraine na sumali sa alyansang NATO. At ano ang ibig sabihin nito para sa Russia ni Putin ngayon at sa hinaharap. Para sa higit pang makabuluhan at kaalamang nilalaman tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa mundo, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications para ikaw ang unang makaalam ng mga pinakabagong balita.